Habagat patuloy pa rin magpapaulan sa buong bahagi ng southern part ng Luzon, Visayas lalo na at northern part ng Mindanao. Ang bahagi ng southern Luzon ng Visayas mas makakaranas ng mas madalas na mga moderate and heavy rain showers lalo na sa parehong silangan at kanluran. Asahan ang mga pagkidlat at pagkulog. At Typhoon Shanshan nasa vicinity na ng Amami, Japan. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Martes, August 27, 2024. Ang oras nating boss ngayong tanghali ay alas 12:24 na ng tanghaling tapa. Kaya dahil almost stationary lamang maging weather systems natin at umiiral lang mga pag-ulan sa bansa dahil lamang sa habagat, kaya kahit na medyo tanghali tayo makapag-report, ay wala rin namang systematic na nagbago sa ating weather systems sa bansa at patuloy lamang tayo makakaranas ng bugso ng habagat, lalo na sa Southern Luzon, Visayas. Pinag-iingat po sa mga posibilidad na pagbabaha dahil asahan po nitong maghapon ang iiral ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang Metro Manila hindi rin ligtas ayon sa ating Doppler radar imagery. Makikita po ang water vapor nag-accumulated and actually umulan nga po ng kaninang pangmadaling araw dito sa amin sa Caloocan na nakaranas kami ng heavy rain showers. At makikita po hanggang ngayong tanghali ay napapalibutan pa rin tayo ng mataas na water vapor, dulot pa rin ng extension trough o yung outer trough ng nahahatak ng hanging habagat at dahil na rin sa pinagsabay ng extension ng monsoon trough patungo pa rin din sa pinakadireksyon ni Typhoon Shanshan. Sa lightning detection system natin, as of 12:20 p.m., nasa 24 lightning strikes po, kalimitan dyan sa may bandang Southern Luzon, at Eastern Visayas at bandang Central Visayas. Nakakaranas po tayo dyan ng mga pagkulog at pagkidlat. At sa bandang Palawan, sa may Puron Palawan, ingat po mga kababayan dahil asahan po ang mga scattered at biglaang moderate at biglaang heavy rain showers po ang mas madalas nating mararanasan dyan. Sa ating current conditions ngayong tanghali, overcast pa rin tayo. So since kaninang umaga, gloomy, overcast pa rin tayo ngayong tanghali, lalo na sa amin sa Caloocan, at kita sa ating live CCTV snapshots ang makulimlim at halos hazy na paligid at inaasahan nga po nitong maghapon patuloy tayong makakaranas ng makulimlim na paligid at mga inaasahang biglaang buhos ng ulan kagaya kaninang madaling araw. Sa labas, temperature na itala sa amin sa Caloocan kaninang 4:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon na may hagyang mataas ang aming temperatura, 33 degrees Celsius. Sarado ito. Kahapon ito ng tanghaling tapat din at 12:33 p.m. Meaning, bahagyang mataas ang aming heat index at 44.8 degrees Celsius na almost stationary lamang mga folks. Pero sa P16, in past 24 hours, kung titingnan ay ang Balogan pa rin na natiling mataas ang kanilang air temperature na nasa 35.1 degrees Celsius. Mukhang nahigitan ang pinakamataas dyan sa may bandang Tugigaraw area. Well, nakakaranas din kasi sila ng medyo makulimlim ngayon dyan, lalo na sa hapon at gabi, kaya medyo naungusan sila ng Katbalogan. Sa lowest temperature, mababa, nasa 17 degrees Celsius, ang pinakamababa sa Baguio City. So, bahagyang mas mababa ngayon ang kanilang temperatura. Pagdating naman sa inulan ng San Jose, dyan sa may bandang Oriental Mindoro, nakakaranas sila ng 54 mm na total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan, nasa total of 26.4 mm ang naging total rainfall sa amin. Nagsimula yan kaninang madaling araw, mga bandang alas 2 ay medya po nagsimula ang pag-ulan at nagtuloy-tuloy na kaninang madaling araw. Pero kahapon, wala naman kaming naitalang pag-ulan. Ngayong araw lamang kami nakaranas muli ng mga heavy rain showers na tumigil din kaninang umaga, mga bandang alas 8. So sa ating actual humidity, nasa 81% po. So mataas pa ating humidity concentration. Bumaba lamang ito na 1% since last hour. Pero medyo thunderstormy tayo, pero medyo may forming o halos may low pressure area na nadedetect malapit sa amin sa Caloocan dahil nasa 1,006 hectopascals po ang ating atmospheric ngayon dito sa amin sa Caloocan.
meaning mayroong forming of low pressure area, probably dyan yan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon o bandang kanluran ng Luzon. Well, dahil lamang sa napakataas na accumulated ng ating habagat, nagdulot po ng bahagyang pagbaba sa atmospheric pressure na maaaring ituring yan na active low pressure kay Pag-asa. Pero since monsoon trough lamang yan, inaasahan lamang na mababa ang atmospheric pressure. Pero yung tendency na maging isang active na low pressure area, base sa aking analysis sa ngayon, ay hindi pa ito coordinated o hindi pa masyado significant. Pero yung anomaly na-expect mataas yan dahil mga baba nga po yung kanyang atmospheric pressure. So far, steady ito since last hour. So, diretso agad tayo sa ating high tide low tide status. Kasalukuyang mababa po ang level ng ating karagatan. So, layo-layo po muna sa mga papalaot ngayong Martes. Pero ingat po dahil mabugso po ang inaasang hangin dyan sa may kanluran at silang bahagi ng bansa, lalo na sa katimugan dahil nga po sa southwest monsoon. Well, kung titingnan naman natin yung inaasahan na pagtaas ng gale warning, ay so far nanatiling mababa naman at wala namang masyadong nakataas na gale warning. Pero maaring sa susunod na 24 oras, maaring tumaas ang pag-alon sa may bandang Palawan area sa baybayin. So ingat na lang po mga folks, pero sa ngayon, wala namang nakataas so far na gale warning at hindi naman masyado delikadong pumalaot ngayong tanghalit nitong buong maghapon. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:43 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:11 PM. Ang ating 42% illuminated na warning present na lamang. Sisikat naman ito bukas na, madaling araw, 12:15 AM at kinabukasan na ng tanghali ng 12:51 PM ito lulubog. So kung titingnan natin ngayon, pa-moonset pa lamang ang kasalukuyang buwan natin ngayong tanghali. Nasa elevation of 4 degrees na lamang to. So almost palubog pa lamang yung buwan. So mga bukas na ng madaling araw, o yan, halos bukas na o mamayang madaling araw, 12:15 AM naman na ito magmumurise naman. At kinabukasan na ng tanghali ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inaasahan po ang maulap na himpapuin natin. Maghapon po ito dahil nga po sa southwest monsoon. Asahan din ng mga localized thunderstorms. Expected na po yan hanggang sa susunod na 2 o 3 araw na. Dahil tuloy-tuloy po hanggat nandyan pa rin na nakatambay itong malakas na bagyong si Sanshan. At sa bukas naman ng Miyerkules, asahan ng maulap na panahon at may mga localized thunderstorms din ang inaasahan. Parehong 100% chance ang pag-ulan, pero Miyerkules ay nasa 97% chance ang pag-ulan naman. Ay sa lowest temperature expected, maglalaro sa 28 degrees to 29 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery mula sa infrared heavy rain potential. Napakalawak po ang heavy rain potential sa paligid nito ng Southern Luzon at buong bahagi ng Visayas at Northern Mindanao. So hindi na natin masyado isa-isihin ang bahagi ng yan. Then expected kagaya kahapon, ang buong Southern Luzon, Visayas at pati ng Northern Mindanao ang mas makakaranas po ng mga moderate and heavy rain showers po to. Kalat-kalat po to at kung mapapansin niyo sa satellite imagery, napakalawak po ng mga malakasang pag-ulan sa may bandang Eastern Samar Region at sa kanluran naman ang bahagi nga po ng Eastern Panay Island at Negros Region area. So ingat po, lalo na sa mga pumapalaot, asahan po ang may kasamang mga violent thunderstorms po dyan, may mga pagkulot at pagkilat, may mga bugsong hangin din dahil sa daloy ng habagat, kabilang na ang bandang Palawan o buong Mimaropa area. Hindi natin isa-isa yan dahil halos buong Palawan, sakop na sakop po ang heavy rain potential sa area na yan. Ingat po sa mga potential na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa, especially dyan sa mga bandang Masbate, Romblon, yan, yung mga area na yung mga maliliit na isla at ilang bahagi sa may bandang Leyte, Biliran Island, at yan naman sa bandang Northern Samar sa may bandang Katarman, at the rest ng Bicol Region, mula Sorsogon City, pataas na ng Naga, damay na ang pati ng Catanduanes. Bagamat most of light rain showers dyan sa bandang Calabarzon area at ilang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, pero asahan pa rin ng mga randomized na mga moderate rain showers at mga ilang heavy rain showers. Dahil clusterized po ang umiiral ng mga heavy rain showers sa buong bahagi na yan ng Calabarzon, kamay ng buong Bicol Region Mimaropa,
Visayas at Northern Mindanao area. Napakalawak po kasi ng extension ng trough na ito ng southwest monsoon. Yan. Kung titingnan natin yung southwest monsoon dito, then nag-extend as monsoon trough. Yan. Patungo sa pinaka-extension trough nito sa buntot nitong si Typhoon Shanshan. Gaya ng ating analysis, yung lawak nga po ng inaasahan nga po na southwest monsoon enhancement circle, damay na po talaga ang buong bahagi na yan ng bandang Luzon at buong bahagi ng Visayas at Northern Mindanao area. Since napakalayo na ng range, asahan po yung lakas ng southwest monsoon mag-extend yan sa silangang bahagi ng bansa. Kitang-kita naman po natin. So, yung parte ng kanluran ng Southern Luzon, makikita po natin, bumababa na po ang atmospheric pressure dyan. Kaya nagkakaroon ng mga ilang anomaly. Ganon din sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Nagkakaroon po tuloy ng trough o accumulated low pressure area sa bahagi ng yan. Kaya na minomonitor ng mga iba't mga weather agencies dahil may potentially o maaari o may maliit na potential na maging invest ito kahit na wala pang masyadong coordinated o low level convection na namamataan at mukhang ang linya lamang ito ay sasabay lamang sa daloy ng southwest monsoon. Asahan ang bahagi na ating binanggit mula Southern Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ang mga moderate and heavy rain showers. Hindi na natin masyado iisa-isahin yan nga. Maliban lamang sa bandang kaduluduluhan ng Southern Davao Region, makikita po natin mga katamtaman ang lagyan ng panahon dyan. Pero hindi mawawala ang mga clusterized na mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially dyan sa bahagi ng Campos de la Valley, para Busan, pababa na yan ng Mati at Gobyerno Generoso. Di naman masyado ang katamtaman lang din at maulap ang bahagi ng buong Sorsogon area. So, mas makararas na medyo mas malakas ang pag-ulan. Kalat-kalat din ito sa bahagi nga po ng Northern Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Well, alam na natin sa bahagi ng Surigao ay makakaranas kayo ng kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pag-inlat at pagtulog. So, ingat po sa mga kababayan natin sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil hindi kagaya sa bahagi ng Metro Manila, mostly gloomy lang man kami at hazy dito sa Metro Manila. So, mga inaasahan din ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, ay asahan pa rin ang mga biglaang buhos ng ulan na may ilang moderate and heavy rain showers. Sa huli, ang bahagi ng Northern Luzon, katamtaman din, medyo fair weather tayo dyan. Bagamat makakaranas kayo na medyo gloomy, overcast, ang iiral, kabilang na ang bahagi ng Apari at the rest ng Cagayan Valley. So, bahagyang overcast din ang parting Tugigaraw. So, hindi pa rin natin maialis ang mataas na temperatura. Pero maya-maya magiging makulim ng bahagya dahil sa partly cloudy ang medyo iira dyan. Ganon din sa kaluran ng bahagi ng Lolo Luzon. Kamay na ang buong bahagi na yan ng Benguet. Kasama na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa bandang Pangasinan na yung mga folks. Siyempre, magiging overcast and gloomy din sa parte ng Central Luzon. Pero magiging mas gloomy na pagbaba na ng bahagi ng Central Luzon, pababa ng bandang Bulacan area, and the rest ng NCR o Metro Manila. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kamustahin naman natin yung lagay nitong si Typhoon Shanshan despite na hindi na ito threat sa bansa, napakalayo na. Pero dahil tumaas na ito, kani-kanina lamang. According sa pinaka 10-minute average, pasok ito sa atin super typhoon. Pero kanina lamang umaga yun as of 8 o'clock a.m. Pero as of 12:30 p.m., balik siya sa category T typhoon, itong si Shanshan, na may 1-minute average wind speed na 201 km per hour. Pero kung papansinin natin dito, pasok ito sa super typhoon category at bugsong umaabot na ng 252 km per hour. So probably pasok pa rin siya sa super typhoon category natin. Yan. Since kanina 8 o'clock a.m. Pero internationally, nanatili itong typhoon category according dito. At yung kanyang 1-minute average nga po na sinusunod natin ay nasa 149 km per hour at bugsong 185 km per hour. Kumikilos na ito pa northeastward na ng bahagya o pa northward ay sa bilis na 8 km an hour. Well, kung i-confirm natin sa pinaka-latest ng Tropical Cyclone Primary Track, yan. So, sa ngayon, nanatiling west-northwestward pa rin o northwestward ang kasalukuyang niyang track. Papabasehan natin dito sa ating Tropical Cyclone Track combination para malaman natin kung yung exact ng
itong si Shanshan. So malinaw pa northwestward pa rin. So malinaw pa northwestward pa rin ang kilos niya sa bilis na 8 km an hour. At least klaro ito dito sa ating satellite imagery at sa pinaka tropical cyclone track combination. Nasa vicinity niya siya ng bandang Amami Oshima Islands ng Okinawa Prefecture sa may bandang southern Japan pa rin. So ingat po kung mayroon tayong kababayan dyan na nakatira. At inaasahan babaybayin nito ang buong Okinawa Islands dito sa baybayin nito at tatawid dito sa may bandang Toshima and the rest hanggang sa susunod na 48 hours. Inaasahang nasa baybayin nito ng Kagoshima, Japan. Then tuloy-tuloy na itong babalandran ng pahilagang silangan. At inaasahan daw base sa extended forecast nito ay probably kikilos pa ito at nababaybin ng halos buong southern Japan mula dito sa may bandang Kamamoto, Okayama hanggang Osaka, Japan daw po. At may tsansa pa ito'y mas lumapit ng bandang Nagoya by September 1 na po. Yan, September 1, 2024. So tingnan natin, pero hindi na natin masyado magiging concern o hindi natin masyado magiging balita yan si Shanshan kapag ito'y tumungtong na ng bandang Fukuoka. Siguro medyo magpapahapyaw na lang tayo. Dahil hanggat nahatak niya yung ating habagat sa Timog Kanluran, ay maaari pa rin nating mapapahapyaw yung updates nitong si Typhoon Shanshan o itinuturing na nating super typhoon dito sa Pilipinas. Dahil nasa above 180 kilometers per hour na po kasi siya. So, pasok na yan sa ating kategorya na super typhoon. At kung sa malinaw na satellite imagery mula sa floater, kitang-kita po yung pinakamata niya na nandito sa may bandang Amami, yan, Islands. So, sila ngayon na nakakaranas ng sobrang sungit ng hagupit ng hangin nitong si super typhoon Shanshan o Typhoon Shanshan in International. So, kita po na malakas po ang naging hatak dito sa inflow ng hangin at kaulapan sa Timog Kanluran. So, yung lakas ng gyre system na naidulot, nagkaroon ng magandang driving sa hatak ng ating habagat sa Timog Kanluran na nagpaparanas naman ng mga kalat-kalat o malawakang pag-ulan sa ating bansa. Kitang-kita naman sa ating satellite imagery ang malawakan ito ng habagat na nagbubunsod po ng mga malakasang pag-ulan sa bahagi ng katimugan ng bansa. So, kung titingnan naman natin yung pinaka-oceanic heat content, base sa ating ENSO, nasa kategory ito ng El Nino La Nina monitoring natin kasi may kinalaman ito sa sea surface temperature. Kaya nandito siya sa section ng El Nino La Nina monitoring system natin. Pero ito ay may kaugnayan o relation ito sa developing ng anumang tropical cyclone development. At makikita natin dito si Shanshan, nasa area siya ng mas mataas na temperatura. Kung pagbabase natin dito, ay nasa 75 Fahrenheit po ito. So kung titingnan natin, ay nasa around 24 degrees Celsius po ang pinaka-temperatura niya. 1, 2, 3. So, nasa 24 degrees Celsius po yung pinakamataas. Between 24 degrees to 38 degrees Celsius. So, kung titingnan natin, ang actual, malamang nasa around 25. Kung kukunin ninyo yung pinaka-mean temperature niyan, mga bandang 26 to 27 degrees Celsius ang pinaka-highest temperature na dinadaanan ngayon nitong si Shanshan. Pero nasa bandang Umani Islands na kasi siya, sa bandang Okinawa Islands, ay probably tumutungtong na siya sa parte ng bandang 50 degrees Fahrenheit or 10 to 17 degrees degrees Celsius. In Celsius na po kasi siya naka-convert. So, para hindi kayo mahirapan. Dito kasi sa Legend, naka-Fahrenheit po kasi siya. So, gumawa ako ng automatic conversion base dun sa pinaka-layer niya na naka-Celsius ang conversion. So, kung dito, 50 degrees Fahrenheit, lumalabas, nasa 10 degrees Celsius po ito. Or, kung kukunin natin between 10 to 24 degrees, yung pinaka-mean niya, around 18 degrees Celsius, ang inaasahan nating approximate na magiging sea surface temperature na dinadaanan niya. So, medyo mas mababa, kaya medyo pilit ang kanyang intensification. Pero warmer pa rin yan, kaya nagkakaroon pa rin siya ng kakayahan na mag-intensify.
Pero kung nasa may bandang 24 to 38 degrees Celsius yan, probably nasa 27 to 30 degrees Celsius yan. Ibig sabihin lamang, mataas ang temperatura, kaya nag-intensify pa siya na umabot pa sa super typhoon category itong si Shanshan. Yun po yung pinaka-main analysis natin according dito sa Oceanic Heat Content courtesy of NOAA CIMMSS. Samantala sa ulat din doon, so far may malakas-lakas na pagyanig ang na-detect ng aking seismograph. At base dito ay nakapagtala ito kaninang 10:15 AM. Ayan. So oras natin sa Pilipinas, 10:15 AM. Dito sa may bandang Kapelauan, Bahar, Indonesia. Na-detect sa akin sa Caloocan. So medyo mayroong delay arrival ng halos 5 minutes to 6 minutes ang delay bago nag-arrive dito sa amin sa Caloocan. So dahil napakalayo po kasi nung pinaka-source ng epicenter mula sa Indonesia. So imagine mo yung travel times ng primary and secondary wave. Napakalayo kaya delay ang arrival ng 5 minutes to 7 minutes. Pero exactly, according dito is 10:15 AM po ito na may magnitude 5.8 na may lalim na 80.1 km. Dahil malalim, mukhang maliit naman ang chance na magkakaroon ng tsunami so far ang namataan. So, yun po ang malakas na pagyanig na detect ng aking seismograph kaninang 10:15 AM at na-post ko na yan sa Facebook page mga folks. Pero kung kakamusta naman natin yung status ng paglindol sa bansa, mula kaninang 12 AM, marami-rami po na magnitude 4 ang na-detect o na-record ng aking earthquake monitoring system na mula sa data feed ni PBOX. Wala dito sa bahagi ng southeast ng Don Mariano, Davao Occidental, nagkaroon ng magnitude 4.7, pero malalim po ito at 128 km depth. Kaninang 1:22 AM po ito naganap. Sumunod naman dito sa bandang northeast ng Lingig, Surigao del Sur na naman. So probably mga continuous aftershocks ito. Naganap ito kaninang 2:22 AM na may lalim na 5 km lamang. So mararamdaman pa rin ang bahagyang pagyanig dito at magnitude 4.1. And then sumunod na naman ang another aftershocks dyan sa Lingig pa rin. Same position, Surigao del Sur na may mas mababaw na 2 km lamang. At naganap ito kaninang 2:41 AM na may magnitude 4.3. At sa pang-apat na pagkakataon, nagkaroon ng panibagong pagyanig dyan sa may bandang southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pero mas malalim-lalim ito na 110 km ang lalim. Na may magnitude 4.8 at naganap ito kaninang 6:27 AM. So kung titingnan natin dito is bandang southeast pa rin ng Jose Abad Santos, bandang Davao Occidental pa rin. So, medyo malayo-layo sa karagatan at hindi naman nagkaroon ng medyo malubhang intensity. Medyo malayo-layo siya so far at kalimitan bandang Surigao del Sur pa rin ang pagyanig at dito sa may bandang Davao Occidental. So, ingat naman po sa mga kababayan natin sa bahagi na yan ng Surigao del Sur at Davao Occidental. Nakakaranas po kayo ng mga medyo sunod-sunod na naman na mga pagyanig. At yung mga mahinang paglindol so far medyo kakaunti ng bahagya. Pero kung titingnan natin yung historical earthquake natin, kung nakakailang earthquakes na tayo for the month of August. Ayan, kung titingnan natin for the month of August 2024. Nasa total of 1,310 na po tayo. So mukhang nahigitan na natin ang mga nakaraang buwan from June hanggang July po. Mukhang mas marami na ang nai-record ngayong buwan ng Agosto. Nasa 1,310 na po ang total earthquakes natin. 1,238 dito is magnitude 2.0 pataas. 666 na po ang ating magnitude 4.0 pataas. Naratiling 4 ang ating magnitude 5.0 at 2 sa magnitude 6.0. At mahigit yan, wala naman tayong nadagdagan ng mas malakas pa. So, mukhang mas marami na po ang ating magnitude 4.0. Dumadami na po pero mas marami ang ating total earthquakes ngayong buwan ng Agosto. Nahigitan na niya yung June at July na total earthquakes natin na parehong mas below pa sa 1,100 ang total earthquakes. Naglalaro lamang sa mga 1,100 ang total earthquakes nila. Pero ngayong month of August, nasa mahigit 1,300 na po ang ating total earthquakes. So mukhang mas mayanig ang mga plates natin o yung mga tectonic plates kabilang na ang Eurasian plates natin
at Philippine Plate ngayong buwan ng Agosto. At kung mapapansin natin, mukhang mas dumadami ang mga pagkinig. Medyo alisto po tayo mga folks at sundin natin yung laging itinitraining ninyo na mag-duck, hold, and cover kapag nagkaroon po ng mga pagyanig na hindi inaasahan. Medyo ready po tayo mga folks dahil nagiging marami na po ang mga pagyanig. So mukhang nagiging mas magalaw po ang galaw dito sa ating tectonic plates, lalo na sa may Philippine Trench natin dito sa silangan ng bansa. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Martes, August 27, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, August 27, 2024. Huwag po kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali. Since kaninang maga ay similar lamang ang ating weather systems ngayon. At inaasahan yan sa loob ng 2 araw mga folks, mararamdaman pa rin natin yung ganitong habagat. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang mga real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.